Ika-40 araw na ngayon ang pagkamatay ng 44 na SAF Commando sa bakbakan sa Maguindanao. Iba't ibang grupo ang nag-alay po ng dasal at nanawagan ng katarungan para sa mga nasawing pulis. Saksi si Chino Gaston. Lumipas ang isang linggo, isang buwan, ngayon 40 araw na. Pero may sapat bang panahon ng pagluluksa para tuluyang mawala ang sakit ng mga naulila ng mga namatay na miyembro ng SAF? Yun ang nagpapagaan talaga totally ng loob namin na hero siya. Na pag nakita kung sino mang kausap namin, proud na proud kami. Tatay ko, pulis, bayanin sa puso ko. Always po, pag namimiss niya po yung daddy niya, kinakantahan niya, or minsan pag nakikita niya ako mag-isa, pinupuntahan niya ako. Nang sabi na, Mami, andito lang ako. Miss na miss natin si daddy. May pamisa rin para sa SAF 44 sa Pasay na dinaluhan ni AFP Chief of Staff Gregorio Pio Katapang, pero hindi na nadaluhan ng mga kaanak ng mga namatay. Sa Quezon City, may mga nagsindi ng kandila at nagtali ng itim na mga ribbon bilang pag-alala sa SAF 44. Panawagan nila lumabas ang katotohanan at makamit ang hustisya di lang para sa pumanaw ng mga pulis kundi para sa mga namatay na MILF at sibilyan. Inalala rin sila sa Interfaith Prayer for Peace Rally sa Ateneo de Manila University. Ang Pangulo na binabatikos ng ilang grupo kaugnay sa naunsyaming operasyon. Pero baka meron kayong gusto sabihin sa akin ngayon, hindi daw para hindi makinig. Baka meron kayong gustong parating sa akin ngayon. Anybody, please feel free to speak up. Okay? Sigurado kayo, baka nagkakahayaan tayo dito. Muling nakipag-usap sa mga miyembro ng SAF kahapon. Hindi tulad noong Enero, mas bukas daw ang palitan ng kuro-kuro sa pulong. Ito ay bahagi ng normal at regular na proseso. Dahil nga rin sa kahalagahan na malaman kung ano ang mga aral na mapupulot doon sa naganap. Ayon sa ilang SAF Commando na nasa pulong pero hindi humarap sa kamera, kabilang sa mga natanong sa Pangulo ay kung bakit puro kamalian ng SAF ang nasisita. Paliwanag daw ng Pangulo, hindi niya sinisisi ang SAF at gusto lang malaman kung bakit maraming nasawi. Binanggit din daw ng Pangulo na bagaman maganda ang plano ng operasyon, hindi naman ito nasunod. Pinag-usapan din daw ang kawalan ng air asset at artillery ng SAF at duty ng mga komando sa malalayong lugar. Sa mga napag-usapan, ang tanging binanggit ng palasyo ay ang pagkilala nito na mission accomplished ang Oplan Exodus. Kaugnay naman sa video ng malapitang pagbaril sa isa sa mga komando, lumabas sa investigasyon ng MILF na wala raw silang miyembro sa mga nasa video. Sa dami ng mga nililinaw pa, tuloy ang pagkwestiyon sa pakikipagdialogo ng gobyerno sa MILF at legalidad ng Bangsamoro Basic Law. Where is the Senate authorization for the President to conduct these negotiations, sometimes called the so-called peace process? He does not have an instrument of that nature. He just assumed that he had the power, but he does not. First thing that will happen, the moment that Bangsamoro law is passed, is there will be internal war. With due respect kay Miriam Santiago, abogado siya. Palagay ko, I'm not a lawyer, palagay ko talaga naubos namin eh. Nagkaisa ang Senado at Congress at saka kami sa MILF na walang malagay dyan ang konstitusyon. Pag-aralan po natin ng mabuti yung batas. Ako si Chino Gaston ng inyong saksi.